ng Pilipinas. Okay man lang sa amin mag-vlog ka. Pero sana, ang i-discuss mo sa vlog mo, yung mga problema ng Pilipinas, tsaka kung paano mo planong solusyonan yung problema ng Pilipinas. Okay yan. Ipipresenta natin dito, baka sakaling totoo. Kahit alam natin puro kasinungalingan lang. Putang ina, Sona. Gago, yung Sona mo, pinagtawanan nga ang taong bayan. 2 linggo na nakalipas, putang ina, yung pinsan mo hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Tarantado. Naaawa na kami sa'yo, BBM. Kaya mag-a-add kami ng isang view dito sa vlog mo. Putsang ina niyan. Sinasayang mo pera ng taong bayan, pati kuryente na ginagamit mo dyan, data, aircon, walang hiya ka. Galing yan sa pera ng taong bayan. T300 yung nanood, putsang ina niyan. Sa susunod, pag nag-vlog ka para kumita, bongbong, kumain ka ng tae ng pusa, bubog, pako, ganyan, tusukin mo yung mata mo ng nagbabagang karayom. Oo, ganun. Masakaling ka ng asawa mo, tadyakan ka sa mukha ng ng PSG, ganun. Pag ginawa mo yun sa vlog mo, sigurado ako, putsang inang yan, baka sumabog yung views niyan. Billion siguro yung views. Oo, kumuha ka ng lubid, ganyan, latiguhin mo yung mukha mo, ganun. Iumpog mo yung ulo mo sa dingding na may pako. O gawin mo yan, sigurado ako magte-trending. Pero kung mga ganito, walang kakwenta-kwenta, putang inang yan, yung Sona mo nga, walang kakwenta-kwenta. Ito pa kayang before Sona mo yung pag-uusapan natin. Pero pag-usapan pa rin natin, ang dami nangyayaring gulo sa Pilipinas. Ito pang ginawa nitong Judas na ito. May pera, na maraming pera dyan sa US, mabuhay ka. Oo, di ba? O ito, sige, panoorin natin itong sasabihin nitong presidente nating magaling. Ang magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang ika-5 State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari niyong reaksyon. Nabasa daw niya yung sari-sari niyong reaksyon. Tarantado talaga itong mga taga-Malacanang, finilter na naman eh. Ang dami talagang reaksyon nun, BBM, Rosfel. Pangkami Boss Dada, mapupunta ka na sa langit, congratulations sa'yo. Alang iya na yan. Binabasa daw niya yung mga comments sa kanya. Ilang comment babasahin niya rito? 4. 4 na maayos na comment yung nag-comment sa kanya. Tangina, sa dami, milyong nagmumura sa kanya dyan sa Sona niya. Yung sa patawang racket. Tatanggalin daw, pinataas daw yung yung sweldo ng OFW. Tatanggalin daw yung ano ba yun? Systems loss dyan sa Meralco, tapos ipakukulong daw yung speaker o dating speaker of the house. Ina to, tao na to talaga, loko-loko talaga eh. Lakas ng tama sa utak talaga eh. Tapos putya, sabi niya, babasahin daw niya yung mga comments sa kanya at sasagutin daw niya. After 2 weeks na daw matapos yung kanyang Sona, 2 weeks na bongbong, putang ina niyan, going 3rd week, wala pa rin nakukulong, di pa rin nakukulong yung pinsan mo. Walang iya ka. Hindi pa rin nakukulong ang pinsan mong buwisit ka. Putang ina, kailan ka ba magsasabi ng totoo, bongbong? Kahit yun man lang sana ang totoo. Yung makulong yung pinsan mo, putya, matutuwa na kami. Kahit isa may sinabi kang totoo. Judas ka talaga. At nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito mula sa paghahanda ko sa Sona hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech. Ikaw ba ang putang ina mo, wala kaming paki. Kahit ang nagsulat niyan, aso, gagamba, tipaklong, engkanto, putang ina, wala kaming paki, bongbong, ang pangit. Ang pangit. Buwisit ka. Pinagmalaki mo pa yung speech mo, tarantado ka. Walang kwenta. Putang ina niya, ikaw ba ang nagsulat? Puta, palagay ko ikaw. Bakit? Kasi walang kwenta eh. Paano nyo po ito nasingit? Ito nakakatawa. Paano nyo po ito nasingit sa busy yung schedule? Ang ina, busy daw to. Saan naging busy itong gago na to? Alam mo, sa lahat ng busy, ito yung walang ginagawa. Sa lahat ng busy, etong abnormal na ito, yung hindi pagod. Sa lahat ng busy, etong gunggong na ito, yung walang resulta. Hayop talaga naman, Busy daw yung kanyang schedule. Sige. Dahil paano ko pa raw may susulat ito sa busy ng aking schedule? Ang katotohanan, ang buo-buo yung unang bahagi at saka yung huli. Putang ina to. Hindi siya nakakaramdam na yung comment na yun sarcastic. Hindi siya nakakaramdam na sarcastic. Akala niya yung comment na yun maganda. Pero ang ibig sabihin talaga nun, hoy, bobo. Sinong nagsulat ng speech mo? Putang ina, napakapangit. Napakapangit. Wala ka nang ginagawa.
ang pangit pa nung ano mo, nung nagawa ninyong speech, mga walang hiya kayo. Tapos ang dating sa kanya nun, maganda. Oo, yung sarcasm, hindi niya na gets yung sarcasm nung message na yun na papaano mo na isingit sa ano? Papaano mo na isingit sa schedule mo yan? Yung parang alam mo yun, alam mo yung kapitbahay mo na mataba na ang itim na ng liig sa sobrang taba. Tapos pag nakita mo, "Hoy, tiyang ina, ang ganda mo ngayon ah." Omad yarn. Omad yarn. O diet, gulay lang kinakain mo siguro, no? Kasi nangangayayat ka. Tapos sasabihin mo naman, oo. Oo. Mamayang gabing pa ako kakain, di pa ako kumakain ngayon. Pumayat na ba talaga ako? Oo, ang payat mo na. Ang ina ka. Nangangayayat na pati mga kapatid mo sa dami ng kinakain mo sa bahay. Putsang inang yan, yung sinaing para sa 4, putsang ina, isa na lang yung nakakakain. Di ba? O kaya yung kaibigan mo malakas ang putok. Na nilalayuan ng mga kaibigan. Putang ina niyan, kahit na kakapaligo pa lang. Putya, ang lakas na, mala sibuyas. Yung mala Goodbye Philippines, yung amoy ng kilikili. Pag nakita mo, uy, bumbayin ka. Talaga ba? Oo, ang ganda ng mata mo. Tsaka yung ilong mo, maganda, para kang Bombay. Pero putya, alam naman niya, natangin na yung sinasabing Bombay, yung putok niya. Oh, pero ang tinitingnan lang niya yung kung ano yung sinasabi, pero yung yung sarcasm doon sa mensahe, putya hindi nagigets. Ito si Bongbong ganun din. Oo, Marites Melendez, mabuhay ka diyan sa Amerika. Sabi nung Siyempre si Bongbong alam natin walang ginagawa. Si Bongbong alam natin walang utak. Kaya ang tanong sa kanya, ikaw ba nagsulat nung speech mo? Ang haba nun, ya. Sa sobrang tanga mo, paano mo nagawa 'yon? 'Di ba? Sobrang tanga mo, paano mo nagawa 'yon? Paano mo na yun? Paano mo na isingit? Sobrang busy mo. Alam mo 'yun? Hindi ba? Di ba tayo pag nakaupong ganyan, nakatunga kang ganyan sa labas ng bahay, wala kang magawa. Ganyan ka. Aasarin ka ng nanay mo. Paglabas ng nanay mo, makikita ka. Sarap buhay Tain na busy ha. O baka gusto mo lagyan pa kita ng diyan, lagyan kita diyan ng soft drinks at saka ng para kasi pagod na pagod ka. Hindi ba? Ganun tayo mga Pilipino, sarcastic tayo. Pagod na pagod ka, boss. Ay na, baka magkasakit ka niyan. Ganun ka lang Tunga ka, wala ka magawa. Tapos sasabihin ka busy ka. Tapos ikaw naman tuwan-tuwa ka, oo nga, pagod na pagod ako. Bobo talaga. Kinang tao na walang utak. Huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA. May team kami. Pinag-usapan namin ano yung dapat. Tangina yun yung team niya. Tingnan niyo yung team niya mga ogag. Ayan yung team niya mga ogag. Kinang ina niya, binidyoan pa ng mga tarantado. Ayan ilan sila. Sino tong mga to? Putang ina, mga scholar siguro ng mga pinakamababang paaralan ng Pilipinas to mga bobo rin. Sino dito ang nakakakilala sa mga tarantado na ito? Putang ina yan, ang mga tumutulong kay Bongbong para lalo siyang maging bobo. Taragis ka talaga, Bongbong, walang hiya ka. Dinamay mo pa yung mga tao, pinakita mo pa yung mga muka. Tangina niyan, wala na, sira na ang mga buhay ninyo. Puro pa kayo mga nakasalamin, mga walang hiya kayo. Akala nyo ikinatalino nyo yan? Akala nyo ikinatalino nyo yung pagsasalamin? Ako dati nakasalamin ako dito, di ba? Sabi nung kung sa kaibigan ko, boss, di wag ka na magsalamin, gago, di ka naman matalino. Tanga, kaya nga ako nagsalamin para magmukhang matalino. Wag na, tangina, alam ng tao, di ka matalino. Nagsalamin pa yung mga ogag, putang ina niyan. Ay, putya na. Ito ang mga may kasalanan kung sino ang gumawa ng racket. Sino kaya ang gumawa ng racket sa mga ogag na ito? Inan yan. Tingnan mo kung sino gumagawa ng mga speech niya. Puros mga bata, mga walang kwentang tao, hindi mga kilala. Okay man lang sana kung nakita mo dyan yung mga cabinet secretary niya, di ba? Halimbawa, si Dave Gomez. Si Tio Laurel ng Department of Agriculture, yung si Angara ng Department of Education. Nandiyan sana yung AFP Chief of Staff at saka yung PNP Chief. Nandiyan sana yung mga matatalino ng mga tao, sila recto, para mga ekonomista, nandiyan sana sila. Putang ina, makita mo kausap puro bata, mga sanggol yung utak. Puta, kaya naman pala ganun ang nangyari sa SONA speech ng ulol na yan dahil putang ina, puros mga tanga yung kasama. Ay sus! Now you know. Now you know kung bakit walang laman yung SONA ni Bongbong dahil putang ina, yung mga kalaro niya yata sa Mobile Legend
Yung mga kalaro niya sa Mobile Legend, yun yata yung mga gumawa ng Sona speech niya, walang hiya na yan, oh. Pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow, ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis na namin. 2 weeks daw bago yung Sona, nag-usap-usap na yung mga tanga. Tapos, inisip na nila, Ian Floyd, Sugano, magandang gabi sa iyo, Boss D. Dito sa Las Piñas, hinihintay na namin ang racket ni Bangag. Ang solusyon sa sige, sabihin ko sa kanya, dyan pabagsakin yung racket na yan. Salamat sa pangkape, mabuhay ka. Tayo na pinag-usapan daw nila kung ano yung nangyayari. Kung ano yung may pauna, may intro, may gitna, may dulo. Puta, ano yung kanta? Ano yung rap? Ako yung lengguwahe, nagbago tayo ng kaunting mga salita. Yung iba, Nagbago daw ng mga salita. Gumamit siya ng mga salitang masalitang engkanto, salitang demonyo. Oh, tanginan yan. English ko, yung iba, ginawa kong Tagalog. Dahan-dahan, binuo namin. We fine-tuned it so that, alam niyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin, iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Kailangan gawin natin for rhetoric rather than for reading. Ang final na draft, ang pinakahuli ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Sa boses gago. Tangina mo, kaninong boses yung lalabas kay kay Sir Jack? Tartado ka. Kaya nung boses lalabas, ikaw mag-i-speech doon, ikaw yung magbabasa noon. Putang ina, gusto mo kay Regine Velasquez yung boses na lalabas doon, gago. Baliw, no? Ang lakas na tama nitong maman to. Pucha, ano na naman ba yung sininghot mo, boss? Bakit, tamang daldal ka na naman? Ganyan yung kaibigan kong adik eh. Hindi ko sinabi adik siya, sinabi ko lang ganyan yung kaibigan kong adik, tamang kwento. Tamang kwento, di mo naman tinatanong. O kaya yung kaibigan ko na yun, pag alam kong palong-palo siya, pag alam kong nakasyabu siya, putang ina, iniiwasan ko eh. Sa kabilang kanto ko dumadaan kasi pag nakita ko, boss, dadali ka. Kilala mo si Martin? O si Martin, putang ina, patay na. Hindi ko kilala yung Martin na yun. Maniwala ka, ha? Sino yung Martin, gago? Si Martin, kaklase ko nung kinder. Putang ina mo, kaklase mo yun. Hindi ko naman kaklase, paki ko nun. Wala nga, namatay nga, patay na. Tamang wento ang putaragis na ito. May nagtanong sa akin kung tapos na yung Sona, ako hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron Hanggang sa huling oras na may binabago pa siya. Utang ina mo, wala nang pagbabago, puro kasinungalingan ang pinagsasabi no. Ano pa binago mo ron? Abnormal. pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya pag basta't may Habang nagsasalita daw siya, may binabago pa siya. Tanginang tao na ito, no? Sinong gago ang habang nagsasalita yung sinasabi niya, binabago niya pa? Ayun, hindi ko alam kung taga saan planeta. Planet Namek yata talaga nakatira ito. Sabi ko sa inyo, pag ito namatay, ililibing to sa libingan ng mga bobo. Sa libingan ng mga bobo, dadalawa lang sila nandoon. Sila lang ni Lariga doon. Utang inang yan. isip ako na mas maganda ang pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize? Yan, nakailang draft. Parang ma-finalize. Alam mo yung draft beer yun, beer. Masarap yun, yung draft beer dyan sa Japan. Ang sarap no. Nakailang draft ka kasi mukha kang lasing. Hindi talaga naiintindihan eh. Hindi niya talaga naiintindihan yung mga comment sa kanya. Akala niya maganda yung comment. President, Mr. President, nakailang draft beer kayo bago nyo ma-finalize ang speech na sabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Pucha, kasi para siya lasing. Kaya tinatanong kung nakailang draft beer siya. Sa sobrang tanga nito, hindi niya alam na sobrang sarcastic nung mga tanong sa kanya. Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo na-finalize yung speech? Pucha, kulang na lang dito, laughing emoji. Laughing emoji lang, pag nilagyan mo laughing emoji to, mafe-feel niya na sarcastic eh. Yung tanong. Pucha, sinagot pa rin niya. Ganun katanga yan. Speech. Nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Naku, ang hirap sabihin kung ilan yung draft. Kasi pinaghati-hati namin. So yung unang meeting namin ay tinignan namin yung unang 1/3. Inayos namin. Tapos susunod na meeting, the next third hanggang sa huli. Ano, sobra naman yung meeting nyo. Sobra naman yung meeting nyo. Hati-hati, installment pa. Installment? Walang iya na yan. Pucha, ganun lang kapangit na, ganun kapangit na speech in installment nyo pa. Hindi nyo kaya na isang araw yan. Kahit grade 5, kayang yan eh. Kayang gawin niya sa Sabayang Bigkas eh. Sa di ba, yung linggo ng wika? Mas magagaling pa yung nagbibigkas ng mga tula sa linggo ng wika kaysa dyan sa katarantaduang Sona mo eh.
Hanggang natapos namin. Tapos titignan namin yung isang buo. Siyempre, kailangan namin ayusin kasi yung sa simula, masyadong mahaba. Kasi basta isulat nyo, saka natin aayusin. So dahan-dahan namin ginawang mas maiksi para naman hindi umabot ng 2 oras kalahati. Ang speech, masyadong mapapagod ang tao. Pati ako, mauubos ang boses ko. Ang kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil Marami silang inagay na hindi nila maisama kasi hindi totoo. Sobrang ng daming hindi totoo. Dadagdagan pa ba namin, binawas-bawasan namin ng konti yung kasinungalingan namin. masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Wow, may susunod pa? Kumpiyansa ang putang ina. May susunod pa? Bobo ka. Bongbong, yung susunod na SONA mo, pa-exit ka na nun eh. Tanga, excited na kami mawala ka sa Pilipinas nun. Mas lalo wala nang makikinig sa'yo. Gago. Hayop na yan. Oh. Sabi ni Putragis, ang dilim. Ang dilim na naman, makulimlim. May bagyo dito sa channel natin. Pangatlo, ang tikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Antikas daw. Tangina, antikas daw. Siya daw ang gumawa ng speech niya. May mga Tagalog doon. Tapos ito ang tikas. Ang tikas lagi ng pagdadala ninyo ng barong Tagalog. Sino ang mananahi nyo? Kung sino man yung mananahi at pumili ng damit nyo, tangina sabihin nyo, tumigil na siya. Mamatay na siya. Mukha kang bangkay. Mukha kang bangkay na gutom dyan sa barong mo. Tangina yan. Antikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Matikas. Meron ng picture to dyan sa Congress, nakatingin siya dun sa may malaking screen. Yung malaking screen, ang laman ng malaking screen, siya din na tinititigan yung malaking screen, na siya din na tinititigan yung malaking screen. Sabi ko, putang ina to, baliw. Tinititigan niya yung sarili niya sa screen. Kundi ba ulol ang puta lagis yan? Check mo. Ang $sign, ano ba yan? Dapat barong na may biyak sa likod, sabi ni Diego Latigo. Oo, dapat yung barong na may biyak sa likod, parang barong na Ernie Baron. Yung isuot mo, walang hiya ka. Antikas daw nung barong niya. Ang inan yan, mantakin mo yung SONA mo, yung barong mo ang sinisita, hindi yung mga pinagsasasabi mo. Sino? At saka sarcastic na naman to. Sino ang pumili ng barong mo? Pucha, kung sino man magpalit ka na ng pumipili ng barong mo, ang pangit. Ang mananahi, pumili ng damit ninyo. Ang mga damit ko, mga lalo na ang mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit. Ano ba yung magandang barong? Ipare-parehas maitsura ng barong. Puti, may mga embroidery na ganyan. Paano mo masasabi kung kailan pangit ang barong? Pangit lang yung barong pag puro mancha. Diba? May mancha na spaghetti rito, ganyan. May mancha rito ng mangga. O yun, pangit yun. Siguro yung barong papangit siya kapag punit-punit. O kaya yung halimbawa yung mga pinya, yung naninilaw na. Yun, pangit na yung barong na yun. Tanginan yan, isa man itsura ng barong. Kulay puti, kita yung loob. Diba? Paano mo masasabing maganda yung barong? Putsang inang yan, yung patay nga, barong din ang suot dahil yung barong, walang binabagayan yun eh. Patay o buhay, maayos tingnan yung barong. Hindi, ang barong kahit pangit ang may suot, maganda pa rin yung barong eh. Pangit yung nagsusuot, pero maganda pa rin yung barong. Maganda barong eh. Kaya nga, alam mo na binobola siya nung nagtanong sa kanya eh, sinong pumipili ng barong ninyo? Ang kapatid ko ang pumipili ng barong ko, maganda. Putang ina yan. Ako nga, bumili ako ng barong kahit nakapikit ako eh. Alam ko na itsura ng barong na mabibili ko. Kasi simple-simple man lang yan. Di ba ang barong naman hindi katulad ng Amerikana na nakakontur sa katawan mo. Yung barong medyo loose yan eh, hindi ba? So kailan nagiging maganda ang barong? Ang barong lagi namang maganda yan. Anak ng tinapay yan, BBM. T300 na lang nanood sa vlog mo. Tapos, pucha ang nagko-comment, 4, abnormal pa. Walang Diyo. Ay kukunin niya, sasabihin niya, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. Pang-4, ano ang special preparation ni PBBM sa araw ng SONA? Dapat pag araw ng SONA ay wala nang kailangan gawin. Dapat pinagnagahanda na lang ako ng sarili ko. Tinan mo kung di mo ogag. Sabi niya, nagsasalita na daw siya. May binabago pa siya. Tapos ngayon na naman sasabihin niya, dapat sa araw ng SONA, wala ka ng ibang dapat gawin. Wala na daw dapat planchado na yung speech, planchado na lahat, wala ka nang dapat gawin. Pero siya kanina, sabi niya kanina, kahit na last minute, may binabago pa siya. Pucha, ano ba talaga? Ano ba talaga? Totoo, boss. Wala nang dapat gawin o kahit na nagsasalita ka na, may binabago ka pa rin. Putang ng utak yan.
Ganito utak kapag katuyot eh. para sa pagtalumpati, para sa pagbigay ng SONA. Halos sa hating gabi na kami natapos ng Sabado, tinapos ko na. Sabi ko, ayusin na natin to. Ito na yung final draft. Buong araw ng linggo, pinapractice ko. Tina-timing namin kung gaano kahaba, at pinapractice ko na. Yun, yung practice na nakatayo sa podium, may mikropono, pati yung boses ko, pinapractice ko na lahat. Pagdating ng Lunes, Pati na yung boses niya, pinapractice niya na. Nag-vocalize pa ang ogag na ito. walang laman ang schedule ko kung hindi SONA. Hawak ko na yung speech ko, paulit-ulit ko nang binabasa. Hindi ko binabasa ng malakas ng boses dahil mauubos ang boses ko. Pero binabasa ko para tiyakin ko na familiar na ako. Talagang halos memoryado ko na. Yung araw ng Lunes, araw ng SONA, ay wala nang schedule yun kundi yung SONA. Ayan, palakpakan. Palakpakan.